Hallelujah, 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 Hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, puri ng manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw nang sila'y magpunta sa libingan at hindi natagpuan ang kaniyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kaniyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kaniyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Marapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan, at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo dito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga sa kanila nang siya'y kasalo na nila sa hapag
Dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito ay biglang nawala at nawika nila. Kaya pala ganun ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasalutan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ibang mga kasama nila na nag-usap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinlaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilalang ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, balugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tunay ngang ito ang araw, ang ginawa ng Diyos. Magalak tayo at magdiwang. Patuloy nating nadarama ang liwanag ng muling pagkabuhay. At ang liwanag na ito ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya nga sa ating ebanghelyo, patuloy pa rin ang ating pagninilay sa muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Kahapon sa ebanghelyo, si Jesus ay nagpakita kay Maria Magdalena. At sa araw na ito, nagpakita naman siya sa isa, sa dalawa, sa kaniyang mga alagad, patungo sa daan na tinatawag na Emmaus. Alam po ninyo, pagkatapos ng pagkamatay ni Jesus, tila baga ang mga alagad at ang mga apostol, tila hindi pa rin makapaniwala sa pagkamatay ni Jesus. Ang mga apostol nalilito. Paano sila magsisimula? Ano ang kanilang gagawin ngayong sa Jesus Nazareno ay ipinako sa krus? Naramdaman nila ang pagkawala ng kanilang guro at leader. Kaya nga sa ating ebanghelyo, tila ba ang ibang mga tagasunod at alagad ni Jesus nagbabalik na sa kanilang mga sari-sariling bayan. Umuuwi na ang mga tao pagkatapos ng kamatayan ni Jesus. Pero narinig natin yung dalawang alagad na pauwi sana sa kanila, doon ay nagpakita si Jesus. Ngunit sa unang pagtatagpo, hindi nila nakilala ang Panginoon. At habang sila ay naglalakbay, si Jesus ay nagkwento tungkol sa katuparan ng kasulatan. At nang magagabi na, si Jesus Nazareno ay inimbitahan ng dalawang alagad upang doon muna sa kanila ay magpahinga at magpalipas ng gabi.
dito, nung gabing yaon, sila ay nagkatipon at sa pamamagitan ng pagpira-piraso ng tinapay, nakilala ng dalawang alagad si Jesus Nazareno. At nung nakilala nila, nagkaroon sila ng kamalayan, biglang nawala si Jesus. Patunay ngang ang Eucharistia, ang paghahati-hati ng tinapay, ay isang mabisang alaala natin ng kaligtasang dulot ng Panginoon sa ating lahat. Ang Eucharistia mismo na si Jesus Nazareno ang nagtatag, ang nagnanais na ipagdiwang natin bilang pag-alaala natin sa ating Panginoon. At anong sabi nung dalawang alagad? Kaya pala may kakaiba tayong pakiramdam noong kausap natin si Jesus Nazareno habang tayo'y naglalakad. Dahil siya ang ating tunay na guro at Panginoon. At anong ginawa ng dalawang alagad? Bumalik sila sa Jerusalem upang ipamalita ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus Nazareno. Ang kaganapang ito, isang patunay na si Jesus Nazareno, tunay na nabuhay. At sa kaniyang muling pagkabuhay, ang hatid niya ay pag-asa at liwanag sa mga taong sa kaniya ay dumudulog at sumasampalataya. Kaya nga, ang diwa ng muling pagkabuhay ay pag-asa at buhay na walang hanggan. Sa pagkabuhay ni Jesus, sinasabi niyang ang lahat hindi hahantong sa kamatayan. Ang lahat hindi mawawalan ng kabuluhan, sapagkat ang kaniyang muling pagkabuhay ang pinakamahalaga sa kasaysayan ng ating buhay Kristiyano. Bakit pinakamahalaga? Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, pinatunayan na hindi lahat ng bagay o hindi lahat ng ating paghihirap ay hahantong lamang sa libingan at kamatayan. Kaya nga sinabi ni San Pablo na walang silbi ang ating pananampalataya kung si Jesus ay hindi nabuhay na mag-uli. Ibig niyang sabihin, sayang yung ating panalangin, sayang yung ating paggawa ng mabuti kung ang lahat ng ito lamang ay mananatili sa lupa at magiging alikabok. Ang sinasabi niya dito, bagamat tayo'y mamamatay, sa taong sumasamba, nagtitiwala at nagmamahal sa Diyos, siya ay muling bubuhayin upang bigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, sa mga taong gumawa ng mabuti at nagmahal, hindi kamatayan ang kanyang huling hantungan. Kung hindi, ang kamatayan ay kanya lamang pagdaraanan upang magkaroon ng bagong simulain. At ang bagong simulang ito, kailanman hindi na magwawakas. Dahil ang kabayaran ng paniniwala ay buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa mga taong gumawa ng mabuti, sa mga taong nagmahal, ang pangako ay kaligtasang dulot ni Jesus Nazareno. Kaya nga tayo,
habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, patuloy ang ating paggawa ng tama at mabuti. Dahil alam natin na hindi nasasayang ang mga ito. Alam ng Diyos ang bawat nating ginagawa at gagantimpalaan niya sa tamang panahon ang lahat ng ating pagmamalasakit na ipinadama habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. At ang lahat ng ito magkakaroon ng kaganapan sa paraisong inihanda sa atin ng Ama. Kaya alam ninyo, kung may isang bagay na dapat tayo ay very much excited, yan ay ang buhay na walang hanggan. Yan ay ang mapunta sa tayo sa langit. Anong sabi sa kasulatan? Yung inihanda ng Diyos Ama sa atin, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa naaarok ng kaisipan ng kahit sinuman, dahil napakadakila ang inihanda ng Diyos sa mga taong mananatiling tapat sa Kanya. Kaya kung may isang bagay na dapat tayong lahat ay very excited, yan ay ang makapiling natin ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Isang buhay na kailanman hindi na matatapos. Wala nang pagluha, wala nang pag-iyak, wala nang kalungkutan, kung hindi ang maghahari ay katarungan, kapayapaan, kaligayahan, at tunay na kaganapan ng buhay. Kaya mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy ng ating banal na Eucharistia, kasama ni Jesus Nazareno, naway balang araw, tayo rin mabuhay, dala-dala ang ating paghahangad na makaakyat sa langit, at habang tayo'y nabubuhay, magampanan natin ang tungkulin na maging mabuti at maging mapagmahal. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.